Bagay talaga sa akin ng ganitong ayos, no? Gumaganda ako lalo. At pakiramdam ko ay isa na ako sa mga namumuno sa loob ng organisasyon. Ang kailangan ko lang talaga ay koneksyon para matupad ko lahat ng bagay na gusto ko. Lalo na ang pagiging pinuno ng organisasyon namin. Nakangiting sabi ni Camille sa sarili habang suot-suot ang eleganteng bestida sa katawan niya. Kanina niya pa hinahangaan ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Sa pagiging ambisyosa ni Camille, ay lahat na lang ata ng bagay ay naiisip niya. Tulad na lang ngayon, kung saan gusto niyang maging mafia boss sa mafia family kung saan kabilang siya. Tiis-tiis lang, Camille. Kapag nakita ka ng mga Fernandez ngayong gabi, paniguradong mahuhumaling sila sa ganda mo. Kapag nagkataon ay baka kunin ka nila bilang manugang. Magaling ka naman sa lahat, kaya hindi mahirap sa'yo na pakisamahan sila. Puno ng kumpiyansa na tinapik-tapik pa ni Camille ang sarili niyang dibdib sa marahan na paraan. Ngayong gabi ay hindi na ako basta miyembro lang ng organisasyon. Baka nga ako na ang susunod na magiging pinuno nila. Lahat ng nilalait ako dahil sa ambisyon ko ay luluhod sa mismong harapan ko. Aniya sa seryosong boses. Kams, tapos ka na ba? Nasa labas na ang van. Kailangan na nating pumunta sa mansyon ng mga Fernandez. Sigaw ng kaibigan ni Camille na si Lisandro sa labas ng kanyang kwarto. Oo na, ito na, palabas na nga. Bugnot na sigaw na pabalik ni Camille bago hinablot ang itim na pitaka na kapares ng kanyang suot na bestida. Sa paglabas niya ng kwarto, ay agad kumurot ang noo ni Camille sa nakitang suot ni Lisandro. Ganoon din naman si Lisandro na umawang pang labi. Anong suot mo? Ikaw, anong suot mo? Tanong nila sa isa't isa. Napailing-iling si Lisandro. Formal na panggwardya ang suot nitong damit. Ang sabi ni Madam Fernandez ay kailangang uniforme ng mga gwardya ang suotin natin. Ipinadala ko na ang damit mo kanina, kaya bakit yan ang suot mo? Hindi tayo pupunta dun sa mansyon ng mga Fernandez para makihalubilo sa kanila, Kams. Nandun tayo para magbantay, magtrabaho. May diin ang bawat salitang sinabi ni Lisandro habang nalilito naman ang mukha ni Camille. Anong trabaho? Akala ko ba kasiyahan ito para sa lahat ng miyembro? Kaya bakit tayo magtatrabaho? Wala ito sa usapan, Lisandro. Ang sabi ay kasali tayo sa kasiyahan na yon bilang panauhin. Giit pa ni Camille. Ewan ko sa'yo. Ang taas kasi ng tingin mo sa sarili mo. Kaya hindi mo naririnig ang sinasabi ng iba. Tara na at wala na tayong oras. Huwag ka na magpalit ng damit. Magpapaliwanag na lang tayo kay Madam. Kung ba't ganyan ang suot mo ngayong magbabantay lang naman tayo. Sumimangot si Camille. Hindi mawala sa mukha niya ang inis habang sinusundan si Lisandro. Hindi siya makapaniwala na hindi siya kasali sa magsasaya ngayong gabi. Ang akala niya pa naman ay makukuha niya na ang atensyon ng mga Fernandez dahil sa ganda niya. Bakit yan ang suot mo? Sa ika-4 na beses ay may nagtanong na naman kay Camille. Kanina ay si Lisandro. Sunod ay ang dalawang kasamahan nila na nagbabantay sa labas. At ngayon ay ang kaibigan niyang si Jel ang nagtatanong. Huwag mo akong tanungin. Masama pa rin ang loob ko sa nalaman ko. Ang akala ko pa naman kasali tayo sa magsasaya. Hindi ko alam na magbabantay lang pala tayo rito. Kung nalaman ko lang, sana hindi na ako pumunta. Bahala ng malatigo ni Madam Fernandez. Kesa naman tumunganga gayong may tugtugan at kasiyahan sa loob ng mansyon. Sira ang ekspresyong turan ni Camille. Hindi ba sinabi ni Lisandro sa'yo na hindi para sa atin ang kasiyahan? Ang mga mababa ang ranggo ay kailangan magbantay. Ang tanging nasa loob ay yung mas mataas ang ranggo kaysa sa ating mga baguhan pa lamang sa organisasyon. Bumuntong hininga si Jel. Ang sabi ko naman sa'yo, di ba? Bawas-bawasan mo yung pagiging ambisyosa mo, Camille. Hindi naman tayo agad-agad na makakarating sa tuktok. Dagdag pa ni Jel. Tumayo silang dalawa sa gilid ng pinto ng mansyon. Habang sa harap nila ay naroon ang dalawa nilang kasamahan. Maingay ang loob ng mansyon pero nagkakarinigan pa rin naman silang dalawa ni Jel.
Wala akong pake sa ganun, Jel. Kahit anong gawin ko, gagawin ko para lang makarating sa tuktok. Ambisyosa na ako, ambisyosa. Pero nararamdaman ko na magiging mayaman ako, Jel. Na makukuha ko lahat ng gusto ko sa hinaharap. Kaya ginagawa ko lahat na makakaya ko ngayon pa lang. Kailangan kong galingan. Malay mo. At sa susunod, ako na palang tatawagin mong madam. Hindi ba? Madam Camille Villa. Madam Villa. Ang ganda pakinggan, di ba? Nakangising tanong ni Camille kay Jel na natawa na lang sa kanya. Ang taas talaga ng pangarap mo sa buhay. Hindi ko alam kung paano mo nakakayanang mag-isip ng ganyan. Sagot sa kanya ni Jel. Mas lalong lumawak ang ngisi sa labi ni Camille. Mataas lang ang kumpiyansa ko sa sarili. Dahil alam kong magagawa ko. Ganun lang yun, Jel. Turan pa ni Camille. Natahimik silang dalawa agad nang may dumaan. Sabay na yumuko ang apat na nagbabantay dahil ang dumaan ay walang iba kung hindi si Madam Fernandez, ang siyang namumuno sa organisasyon kung saan sila kasali. Nangakala nila ipapasok ito. Ngunit huminto ito para lang lingunin si Camille. Ang suot mo. Panimula ni Madam Fernandez habang tinitignan si Camille ng mariin. Namali lang ho siya, madam. Hindi niya ho kasi alam na hindi kasali ang mabababa ang ranggo sa mga ganitong klaseng kasiyahan. Mabilis na paliwanag ni Jel na mas kinakabahan pa kesa kay Camille nang umiti pa kay Madam Fernandez. Maayos naman ho ako magtrabaho kahit ganito ang ayos ko, Madam Fernandez. Huwag ho kayo mag-alala. Sayang din ho kasi kung uuwi pa ako at magpapalit. Ang ganda ho kaya sa suot ko ngayon, hindi ba? Pumustura si Camille at hindi napigilan ni Jel ang sikuhin siya sa takot. Bakit niyo ho ako pinatawag, madam? Tanong ni Camille kinabukasan habang nakatayo sa harap ng mesa ni Madam Fernandez. Gusto kita. Gusto ko ang kumpiyansa mo sa sarili. Camille Villa, hindi ba? Mula sa binabasang dokumento, ay umangat ang tingin ni Madam Fernandez sa kanya. Ngumiti agad si Camille. Tama ho kayo, madam. At gusto ko rin ang sarili ko higit pa sa pagkakagusto mo sa akin, madam. Kaya kung maaari sana, ay sabihin mo na sa akin kung ba't mo ako pinatawag. May ginawa ho ba ako mali kagabi? Dahil ba ito sa suot kong bestida habang nasa trabaho? Dire-diretso at walang takot na tanong ni Camille na ikinatawa ng matanda. Dahan-dahan lang, iha. Hindi kita pinatawag dito para maging kalaban ko. Sa totoo lang, ay may gusto akong ipagawa sa'yo. Sa nakita ko kagabi, ay ikaw lang makakagawa ng bagay na siyang gusto kong mangyari. Pakiramdam ko nga ikaw lang makakatapos nito. Paliwanag ni Madam Fernandez na ikinakunot ng noon ni Camille. Ano ang bagay na siyang gusto mo ipagawa sa akin, madam? Kung may kinalaman nito sa pagtaas ng ranggo ko, hindi ho kita tatanggihan. Seryosong sagot ni Camille at mas lalong naaliw si Madam Fernandez sa kanya. Wala itong kinalaman sa pagtaas ng ranggo mo. Pero dahil nabanggit mo ay pag-iisipan ko ang tungkol sa bagay na yan. Sa ngayon ibasahin mo muna to. Kapag nagustuhan mo, ay mag-e-empake ka na agad para gawin ang kauna-unahang trabaho mo sa labas ng Fernandez Mafia family. Sa nakita ko ay kaya mo makihalubilo sa kahit na sino. At maging ikaw, at hindi maging ikaw sa harap ng mga tao. Matalas din ang bibig mo. At ang mga kilos mo ay kahit parang wala kang paki sa paligid. Kaya naisip kong bagay sa iyo ang trabahong yan. Inilahad ni Madam Fernandez sa isang folder at tinanggap naman yun ni Camille. Sa pagbukas niya pa lang, ay agad bumungad sa kanya ang isang litrato ng pamilya. Sa itaas nun ay may nakasulat, Romero Mafia Family. Hindi ba ay kalaban ng Fernandez sa mga Romero? Sa pagkakaalam ko ay madalas nilang agawin ng mga bagay na siyang pagmamay-ari natin sa loob ng underground. At kahit ang mga tauhan natin ay nabili nila. Marami na rin sa iba nating tauhan na naging traidor para lang lumipat sa kanila. Tama ako, hindi ba? Tanong ni Camille kay Madam Fernandez na tumikwas ang kilay. Naroon na naman ang aliw sa mga mata ni Madam Fernandez habang nakatingin kay Camille. Tama ka. Gusto kong pasukin mo ang pamilya ng mga Romero. Gamitin mo ang ganda mo at akitin ng kahit sino man sa pamilya nila.
at hanapan mo ng butas ang kanilang organisasyon. Kapag nagawa mo yun, ay bibigyan kita ng bagay na siyang pinakagusto mo. Sa narinig mula kay Madam Fernandez, ay agad na nagningning ang mga mata ni Camille. Paano kapag namatay ako sa loob ng mansyon nila? May makukuha pa rin ba ako? Nguso ni Camille habang kunot ang noo. Yun ang dapat nating pag-usapan. Kahit na anong mangyari ay hindi ka dapat mamatay sa loob ng organisasyon ng mga Romero. Kailangan mo makalabas at makarating sa akin ang buhay. Doon mo lang makukuha ang bagay na siyang pinakagusto mo, Camille. Seryosong tugon sa kanya ni Madam Fernandez. Napangisi naman si Camille. Paano kung ang gusto ko ay palitan ka sa pamumuno ng organisasyong to? Ibibigay mo ba? Nanunuyang tanong ni Camille. Ang kanyang mga mata ay mariing nakatutok kay Madam Fernandez. Tama nga ako para kunin ka sa misyong to. Gusto ko ang personality mo. At kung magawa mo man ito, ay baka nga kahit itong organisasyon ay makuha mo. Makahulog ang tugon ni Madam Fernandez. Aalis ka? Bakit ka aalis? Nasabi mo na ba yan kay Madam Fernandez? Sunod-sunod na tanong ni Jel kay Camille habang tinitignan ng kaibigan na mag-impake ang mga gamit. Nasabi ko na sa kanya na pag-usapan na namin to. Dahil ba ito sa kagabi? Dahil hindi ka nag-uniforme? Pinapalayas ka na ba nila? Nagalit ba si Madam Fernandez sa'yo? Putol ni Jel sa ibang sasabihin ni Camille habang puno ng pag-aalala ang mga mata niya para sa dalagang kaibigan. Katawa, Jel, hindi nga. Basta aalis lang, babalik din naman ako. Nagpaalam na ako sa kanyang bumisita sa isang lugar. Ang sabi niya naman masyado akong ambisyosa, di ba? Pero sa pagbalik ko rito sa organisasyon, paniguradong hindi na malabo ang gusto kong mangyari. Baka nga maging nasasakupan ko kayo. Humagikgik si Camille. Ang isipan niya ay lumipad agad sa mga bagay na gusto niyang mangyari sa hinaharap. Camille naman sana sinabi mong aalis ka dahil sasamahan kita. Angil ni Jel kay Camille nang umuwi sa kanya. Anong tingin mo sa akin? Sanggol? Patawa ka rin talaga, Jel. Hindi ako sanggol para lagi niyong bantayan ni Lisandro, ha? Ayos lang ako. Makikita mo sa pagbabalik ko. Isang malawak ng ngisi ang siyang kumawala sa labi ni Camille. Natapos siyang mag-impake at agad na lumabas ng kwarto niya. Nang may sasakyan na dumating para sa kanya, ay pumasok lang siya doon. Habang nakasunod naman sa kanya si Jel. Mag-iingat ka, Camille. Kumain ka na maayos, ha? Paalala ni Jel na ikinatawa ni Camille. Oo na. Saka, Jel. Tawag ni Camille sa kaibigan na agad lumingon sa kanya. Matuto na kayo ni Lisandro na tawagin akong Madam Villa. Ngiti-ngiti na sabi niya. Camille Reyes, napakaganda mo, iha. Bakit pagiging tagaluto lang ang siyang gusto mo? Tanong ng mayordoma sa mansyon ng mga Romero habang titig na titig sa mukha ni Camille. Tanging apelyido lang ni Camille ang pinalitan niya. Hindi naman mahahanap ng mga ito ang iba niyang impormasyon dahil itinago yun ng mga Fernandez. Sa ngayon ay siya si Camille Reyes. Pangarap ko hong trabaho ito, ma'am. Noong una ay gusto ko talagang sumakay sa barko at maging tagaluto roon dahil doon ako pinakamagaling pero mahirap po palang gawin. Kailangan ko rin na ilang taon na experience at wala naman akong oras para gawin yun kaya naisipan ko hong sa kahit saan na lang magtrabaho. Nung narinig ko naghahanap kayo rito ng tagaluto, agad ho akong pumunta dito at handang patusin ang trabahong ito. Sunod-sunod na paliwanag ni Camille. Memoryado na niya lahat ng sasabihin kung sakali mang tanungin siya. Ganoon ba? Tama ka. Mahirap ka maghanap ng trabaho ngayon. O siya, sige. Sa ngayon ay may papagawa ako sa iyong bagay. Kailangan mo ipagluto ang isang to. At kapag nagustuhan niya ay tatanggapin ka namin. Marahang iginiya si Camille ng mayordoma sa kusina. Talaga ho? Tanong ni Camille. Ang isi sa labi niya ay gustong kumawala. Napakadali lang pala ng bagay na gagawin niya para makapasok dito. Oo, pero wag ka. Hindi madaling paamuhin ng isang to.
Ilang tagaluto na namin na natanggal dahil sa kanya. Wala namang problema ron sa iba, kahit sino ang magluto. Pero ang isang to ay napakaarte ng dila, kaya wag ka munang magsasaya dyan. Saka na kapag natanggap ka na. Seryosong sabi ng mayordoma na ikinakurap-kurap ni Camille. Sino ho ba yung taong kailangan kong paamuhin sa pagkain ko? Mahinang tanong niya. Ang nag-iisang anak ng mga Romero, si Sir Rogue. Anak? Pero wala akong nakitang anak sa litratong ibinigay sa akin ni Madam Fernandez. Nagkamali ba siya ng impormasyon tungkol sa pamilyang to? Naguguluhang tanong ni Camille sa likod ng isipan niya. Pagpasok nila sa kusina, ay agad na naghanda si Camille. Nakatali ang kanyang buhok at nilagyan pa iyon ng hairnet bago siya nagsuot ng apron at sinimulan ang pagluluto. Naging abala si Camille at hindi napansin ang paligid hanggang sa pumuno sa kasulok-sulukan ng kusina ang aroma ng adobong niluluto niya. Hindi mo ba alam na ayaw ko sa adobo? Tanong ni Rogue Romero na siyang nasa hamba na pala ng pinto ng kusina. Napamura si Camille nang muntik na niyang mabitawan ng hawak na sandok. Sa paglingon niya, para sa maanang tingin ng lalaki, ay natigilan siya pagkakita sa maamong mukha nito. Ano? Halos pumiyok ang boses ni Camille sa naging tanong niya. Ang maamong mukha ni Rogue ay nabahira ng dilim. Bobo ka ba? Ang sabi ko ay hindi mo ba alam na ayaw ko sa adobo? Hindi mo ba narinig yun kay Manang Lena? O nagluto ka lang agad na hindi nagtatanong sa kanya kung anong ayaw ko sa pagkain? Dire-diretsong tanong ni Rogue at doon na kumunot ang noo ni Camille. Gago pala to eh. Bulong pa ni Camille sa sarili bago binigyan ng sarkastikong ngiti si Rogue. Hindi mo pa nga natitikman, nag-iinarte ka na. Sigurado ka bang hindi ikaw ang bobo sa ating dalawa? Ganti ni Camille na hindi napigilan ng sariling magsalita. Hala, sus Mariosep, anong sinasabi mo iha? Pumuno sa kasulok-sulukan ng tenga ni Camille ang takot at gulat sa boses ng mayordoma na si Manang Lena. Patawad sir, patawad talaga sa Rogue. Puno ng takot na hingi ng tawad nito kay Rogue at mabilis na hinila si Camille. Bakit mo yun sinabi sa kanya? Sa sinabi mo ay wala ka na talagang pag-asa na makapasok dito sa mansyon, iha. Iha naman. Yun ang anak ng mga Romero na dapat ay pinapaamo natin. Nahampas ni Manang Lena si Camille na wala man lang reaksyon sa muka. Bahala siya sa buhay niya. Nakakainis ang gagong yun. Paano niya nasasabi ang mga bagay na yun habang sobrang amo ng muka? Iyon? Paamuhin? Maamo naman ang mukha nun ah. Talagang ganun na ata ang ugali. Pang demonyo. Naaasar na sabi ni Camille sa likod ng kanyang isipan. Bahala na Manang, aalis na lang ako. Sabihan mo na lang siguro ako kung may bagong trabaho. Yung hindi ko kailangan paamuhin ng isang yun. Nakakainis ang pagmumuka. Walang pakialam na sabi ni Camille at agarang tumalikod para umalis. Naiwan si Rogue sa loob ng kusina. Amoy na amoy niya ang aroma ng pagkain at nanatili pa rin sa kanyang isipan ang maladiwatang mukha ni Camille. Lalo na ang pagsagot nito sa kanya. Wala pang kahit na sino sumagot-sugot sa akin ng ganun. Nakalimutan pa ata ng isang yun na dapat pinapaamo niya ako. Paano ko siya tatanggapin kung ganun na ugali niya? Marahang tanong ni Rogue sa sarili. Nilapitan niya ang pagkaing niluto ni Camille bago yung tinikpan. Bobo nga ata ako. Muling bulong ni Rogue sa sarili. Nagsandok siya ng kanin para sa sarili at adobo na siyang niluto ni Camille bago naupo sa isang upuan na naroon sa kusina. Sus Mariosep, nandito pa rin po pala kayo, sir. Gulat na sigaw ni Manang Lena habang sapu-sapu ang dibdib. Kain tayo, Manang. Masarap ang ulam. Lingon ni Rogue kay Manang Lena na natigilan. Sir, hindi ba ay adobo yan? Ayaw niyo sa adobo, hindi ba? Nagtatakang tanong ni Manang Lena kay Rogue na patuloy pa rin kumakain. Masarap ang luto niya, Manang. Tama siya kanina. Ako yung bobo. Seryosong sabi ni Rogue na ikinaawang ng labi ni Manang Lena. Sus Mariosep,
Ano bang meron sa mga kabataan ngayon? Bakit mo ba sinasabi yan, sir? Hindi ka bobo. Nagkamali lang talaga si Camille kanina ng sinabi. Hayaan mo na at pinaalis ko na siya sa mansyon. Maghahanap na lang ako ng bagong tagaluto mo. Sabi ni Manang Lena, pero kumunot ang noon ni Rogue at nilingon siya. Pabalikin mo siya, Manang. Sabi nito kay Manang Lena na napakurap-kurap. Ho! Tanong ni Manang Lena sa tunog na hindi makapaniwala. Pabalikin mo, tanggap na siya kamo. Sagot ni Rogue at muling bumalik sa pagkain niya. Ito ang kwarto mo. Inilahad ni Manang Lena kay Camille ang pinto ng kwarto at nakangiti naman yung binuksan ni Camille. Salamat, Manang. Huwag ka sa akin magpasalamat. Hindi naman ako ang tumanggap sa iyo ng trabaho. Tugon ni Manang Lena pabalik na ikinasimangot ni Camille. Nuknuka magpasalamat ako sa isang yun. Tinawag niya kaya akong bobo tapos magugustuhan lang din pala niya yung adobo ko? Kapikon. Iritang sabi ni Camille sa likod ng isipan niya. O siya, sige, maiwan na kita at may gagawin pa ako. Maglinis ka muna riyan at bumaba ka mamaya para magluto ng tanghalian ni Sir Rogue. Tumangulang si Camille sa sinabi ni Manang Lena at tinalikuran na ito. Namewang siya at nakangiting tinitigan ng kwarto. Maganda yon. Sobrang laki para sa isang tagaluto lang, pero bagay naman sa kanya. At sa susunod, mas malaki pa dito ang magiging kwarto niya. Gusto ko ng gulay para mamayang tanghalian. Sabi ni Rogue na siyang nasa hamba ng pinto ng kwarto niya. Mabilis na nilingon yun ni Camille at ganoon na lang ang pagkurap niya habang tinitignan ng katawan ni Rogue na walang pang itaas na damit. Anong ginagawa mo rito? Napapalunok na tanong ni Camille kay Rogue. Gusto ko lang tignan kung maayos ba ang kalagayan mo. Pasensya na kanina sa inakto ko. Hindi ko kasi gusto ang luto ng iba dahil pangit sa panlasa ko. Pero nagustuhan ko yung sayo kaya pinabalik kita. Sana tanggapin mo yung paghingi ko ng tawad sayo, Camille. Marahang sabi ni Rogue, kaya muling napalunok si Camille. Bakit parang nagiging kahinaan ko ang mukha ng isang to? At bakit napakaganda ng pangalan ko kapag binabanggit niya? Seryoso ba to? Crush ko na ba ang isang to? Agad-agad? Gulat na tanong ni Camille sa sarili niyang utak. Tinatanggap ko, Sir Rogue. Sorry din kung natawag kitang bobo. Masyado matalas ang dila ko kapag naiinis ako. Sinadya ko yun pero sana mapatawad mo pa rin ako. Tugon ni Camille at kahit ang boses niya ay tila lumambing. Ayos lang. Sige, maiiwan na kita. Ang gulay ko Paalala pa ni Rogue na ikinatawa ni Camille bago marahang tumango sa binata. Maganda daw ang bagong tagapagluto. Usap-usapan yun ngayon sa pagitan ng mga gwardya. Totoo ba, Rogue? Tanong ni Calix, ang pinakamalapit na kaibigan ni Rogue. Kumunot naman ang noo ng lalaki sa narinig at pinagtaasan niya pa ng kilay si Calix. Hindi totoo yun. Bakit ka nakikinig sa kwento-kwento kung alam mo namang walang katotohanan ng sinasabi ng iba? Seryosong sabi ni Rogue na ikinatawa ni Calix. Bakit ka galit agad-agad? Nagtatanong lang naman ako sa'yo. Ang kailangan mo lang ay sagutin to na maayos. Tugon ni Calix at pinagbuksan ng pinto si Rogue nang makarating sila sa baba ng preso sa ilalim kung saan nakatukod ang mansyon ng mga Romero. Trabaho na tayong dalawa. Ilabas mo ang traidor. Siguraduhin mong hindi makakawala agad. Utos ni Rogue kay Calix na sinunod naman ito. Isang lalaking nakatali sa likod ang inilabas ni Calix sa isang selda. Nagpupumiglas ito pero sa lakas ni Calix at sa bugbog saradong katawan ng traidor ay wala siyang kawala. Narinig ko ang ginawa mo. Ibinenta mo ang impormasyon tungkol sa amin sa mga Fernandez. Sa lahat ng gagawin mo ay bakit yun pa kung alam mo ang magiging kapalit ng pagtatraidor mo kung sakali mang may makaalam nun. Nakakatakot ang boses ni Rogue habang nagtatanong. Tumawa pa ito ng marahan at kahit sobrang amon ng muka ay talagang makikita mo kung bakit ito ang magmamana ng trono sa mga Romero.
Hindi mo ba alam kung anong gulo ang dinulot mo sa pamilya ko? Dahil sa ginawa mo, mapipilitan akong tratuhin kang parang hayop. Calix. Mariin na tawag ni Rogue sa kaibigan na agad tinanggal ang piring sa mata ng traidor. Bumaha ang takot sa ekspresyon ng traidor pagkatapos makita ang mesa sa gilid ni Rogue kung saan nakalagay ang iba't ibang mga tools na ginagamit para sa pagpapahirap ng mga taong tumatraidor sa kanila. Ngayon ay ipaparamdam ko sa iyo kung anong ginagawa sa mga hayop na tulad mo. Ngumisi si Rogue at sa ilalim ng presong yon ay narinig ang siyang malakas na iyak at sigaw ng traidor sa Romero. Sa kabilang banda, Manang Lena, ilang taon na kayo nagtatrabaho para sa mga Romero? Suwabing tanong ni Camille sa mayordoma na tinutulungan siyang maghanda ng tanghalian. Hindi ko na rin maalala, iha. Basta nandito na ako nung nandito na rin si Sir Rogue. Mula pagkabata, dahil abala ang mga magulang niya, ay ako palagi ang naiiwan para bantayan siya. Sagot ni Manang Lena, ni hindi napansin na kumukuha lang ng impormasyon si Camille. Ganun ho ba? Kawawa naman pala si Sir Rogue, Manang Lena, kung ganun. Ayaw na ayaw kong iniiwan na mama nun nung bata pa ako. Sabi nga nila sa akin, palagi ako umiiyak kapag umaalis sila para sa trabaho. Kaya paniguradong ang lungkot nun para kay Sir Rogue, ano? Muling sabi ni Camille bago tinikman ang niluluto niyang bagnet para kay Rogue. Buti nga hindi iyakin si Sir Rogue. Noong una ay panay tanong siya kung nasa ng mga magulang niya. Pero nasanay na din naman siya. Saka nakikita naman sila palagi kapag Sabado. Yun ang inaalis si Sir Rogue kapag gabi. Kaya hindi mo kailangan magluto rin ng hapunan. Paalala ni Manang Lena at tumango naman si Camille. Nilagyan niya ng bagoong ang bagnet. Pagkatapos yun, ihain na. Habang abala naman si Manang Lena sa pagsandok ng kanin para kay Sir Rogue. Luto na ba ang ulam ko? Tanong ni Rogue na kapapasok lang sa kusina. Oo, sir. Si Camille ang nagluto ng ulam mo kaya paniguradong hindi ka magsisisi sa kakainin mo ngayon. Ngiting-ngiting sagot ni Manang Lena kay Rogue. Naghila naman si Rogue ng upuan at naupo na roon. Ayos lang bang simula ko na kumain? Umangat ang tingin ni Rogue kay Camille na napakurap-kurap. Oo naman po. Niluto ko po ang espesyal na ulam na to para sa iyo, sir. Kaya sana magustuhan mo po. Maamong sagot ni Camille. Tila nakalimutan na ang galit niya kay Rogue dahil sa pagtawag dito sa kanya na bobo. Nakangiting sumandok si Rogue ng ulam at nilagay yon sa kanin niya. Sunod-sunod siyang sumubo para ipakita kay Camille ang magana niyang pagkain. Pero sa gitna nun, ay biglang tumigil si Rogue at nasapo ang dibdib. Sir Rogue, nabulunan ho ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Manang Lena pero tumingin si Rogue kay Camille. Anong nilagay mo sa ulam? Nahihirapan itong tanong at mabilis na nanlaki ang mga mata ni Camille. Teka lang, hindi ko naman siya pinatay. Wala ko nilagay na kahit ano. Nagpapanik na sabi ni Camille sa likod ng isipan, habang inaalala kung anong nilagay niya. Gulay po, saka bagoong lang. Bagoong? Si Manang Lena sa gulat at takot sa boses. Bakit? Wala naman ako nilagay na lason. Allergy si Sir Rogue sa bagoong, Camille, Diyos ko! Putol ni Manang Lena kay Camille na namutla. Sabay din silang napasigaw dalawa nang mawala ng malay si Rogue. Dahil sa ginawa mo, ay hindi na ako sigurado kung pasado ka pa rin ba para manatili sa mansyon ng mga Romero. Camille, muntik mo na mapatay ang anak nila. Kapag nalaman ito ng mga Romero, mapapaalis ka at pati na rin ako sa mansyon. Sunod-sunod na sigaw ni Manang Lena. Nakayuko lang naman si Camille na nag-aalala pa rin kay Rogue. Sorry Manang, hindi ko naman talaga sinasadya. Hindi ko naman alam na allergic pala si Sir Rogue sa bagoong. Hindi ko naisip na gano'n ang mangyayari. Mahinang sabi ni Camille. Ano ba naman to? Wala namang sinabi sa akin na bawal kay Rogue ang bagoong. E di sana hindi ko nilagyan. Gusto ko na nga lang magpapansin, palpak pa. Paano ko pa maaakit ang isang yun kung ganito kapalpak ang trabaho ko kapag kaharap siya?
Naiinis na tanong ni Camille sa kanyang isipan. Camille? Tawag ni Calix na noong mga oras na yon ay nandoon sa kwarto ni Rogue. Bakit ho? Mabilis na sagot ni Camille at ngumiti naman si Calix. Gising na si Rogue, pinapatawag ka. Sagot ni Calix sa tagad kinabahan si Camille. Hindi na nilingon ni Camille si Manang Lena at agad siyang pumasok sa kwarto. Sir Rogue? Tawag niya sa binatang nakahiga sa kama nito. Kung normal lang ang nangyayari, ay hahangaan pa muna ni Camille ang paligid ng kwarto at paniguradong aandar na naman ang pagiging ambisyosa niya sa mga bagay-bagay. Pero ngayon ay gusto niyang lapitan agad si Rogue at yun nga ang ginawa niya. Patawad sir, hindi ko naman alam na bawal sa inyo yung bagoong. Dahil sa nangyari pakiramdam ko hindi nga ako pwedeng maging tagaluto mo. Masyado ako maraming maling nagawa para manatili. Naputo lang sinasabi ni Camille nang lingunin siya ng maamong mukha ni Rogue. Namumutla yun at hindi alam ni Camille kung para saan ang pagsikip ng dibdib niya. Ayos lang. Kaya kita pinatawag dahil paniguradong takot na takot ka ngayon dahil sa nangyari. Hindi ko rin naman nasabi sa'yo na bawal ako sa ganun. At paniguradong wala nabanggit si Manang Lena sa'yo. Mahina nitong sagot. Pinagalitan ka ni Manang Lena, no? Dagdag nitong tanong at napayuko agad si Camille. Nakakatakot si Manang Lena magalit, sir. Napangiwi si Camille at natawa naman si Rogue sa kanya. Ganun talaga ang isang yun. Siya kasi ang nag-alaga sa akin mula pagkabata. Kaya madalas siyang mag-alala pagdating sa akin. Kaya sana mapatawad mo si Manang Lena kung nasigawan ka niya. At sana wag kang umalis bilang tagaluto ko. Sobrang sarap ng pagkain mo. Literal na muntik na ako mapunta sa langit. Nangingiting sabi ni Rogue. Sir naman! Nahampas ni Camille si Rogue sa braso. Pero nang makita ang pagngiwi ni Rogue, ay nataranta siya agad. Hala sir, sorry po. Hindi ko sinasadya yun, nadala lang ako. Sunod-sunod na sabi ni Camille na nasa ere ang kamay at hindi alam kung saan hahawak si Rogue. Pero si Rogue mismo ang humawak sa kamay ni Camille at iginiya iyon sa dibdib ng binata. Nakakailan ka na? Baka gusto mong hindi na makaalis pang habang buhay sa mansyon na to. Gusto mo ba yon? Dito ka na lang sa tabi ko palagi? Ngisi ni Rogue na ikinatigil ni Camille. Ang lambing ng boses niya. Kahit ang mga mata niya ay parang hulog na hulog ko makatitig sa akin. Paano naman na ako nito? Ramdam na ramdam ko yung panginginig ng labi ko dahil parang gusto ko yun. Ang manatili sa tabi niya. Tugon ni Camille sa likod ng isipan niya. Palabiro talaga kayo, Sir Rogue. Alam ko naman po na gusto mo lang pagaanin ang loob ko. At ayos na po ako ngayon. Maraming salamat po. Hindi mo po kailangan mag-alala at hindi po ako aalis kahit pagalitan ako ni Manang Lena. At sisiguraduhin ko po na hindi na mauulit ang nangyari ngayon sa inyo. Kaya sana po huwag kayo magdalawang isip na tikman ulit ang mga luto ko. Nakangiting sabi ni Camille kay Rogue na tumaas ang kilay habang seryosong nakatitig sa dalaga. Tinatanggihan mo ba ako? Yun ba ang sagot mo sa tanong ko ngayon lang? Tanong ni Rogue na ikinaawang ng labi ni Camille. Tila nagkakarerahan sa loob ng dibdib ni Camille dahil sa sinabi ni Rogue. Sir! Walang maapuhap na salita si Camille para sumagot kay Rogue kaya itinikom niya ang bibig. Hindi kita masisisi dahil masama nga naman na naging pagtrato ko sa iyo nung una nating pagkikita. Pero sana magbago ang isip mo. Dahil hindi bastang panakot lang ang sinabi ko sa iyo, Camille. Wala rin naman akong balak na ipilit ka sa akin. Pero tandaan mo, seryoso ang sinabi ko sa'yo. Gusto ko makasama ka. Kung yun lang din naman ang nais mo para sa ating dalawa, kaya sana pag-isipan mo mabuti. Diretsong sabi ni Rogue na ikinakurap-kurap ni Camille. Camille, huwag mong kalilimutan na nandito ka para sa trabaho, na hindi ka nandito para tugunan ang nararamdaman ni Rogue para sa'yo. Magpapago din ang isip niyan. Anang isang bahagi ng utak ni Camille sa kanya. Maghihintay ako sa sagot mo, Camille. Muling sabi ni Rogue na ikinalunok ni Camille.
Hayaan mo siyang mahulog sa'yo, Camille. Gamitin mo yung laban sa kanya. Kapag hulog na siya, kunin mo lahat ng mga impormasyon na kailangan mo. Saka tayo aalis sa lugar na to. Maging wais ka, Camille. At wag na wag kang basta-basta magpapadala sa puso mo. Matalino ka at marami kang ambisyon sa buhay. At isa lang si Rogue sa hagdan na siyang kailangan mo lampasan para makuha yon. Kaya gawin mo ang lahat para hakbangan siya. Ang sabi naman ng kabilang bahagi ng utak ni Camille na siyang mas lalong ikinagulo ng sitwasyon niya. May bisita si Sir Rogue ngayong araw, kaya damihan mo ang luto mo, Camille, ha? At please lang, alam ko 5 araw na ang nakakalipas at paulit-ulit na lang ako, pero wag mong kalilimutan na bawal ang bagoong sa kanya. Nagkakaintindihan ba tayo? Tanong ni Manang Lena kay Camille na agad naghanda ng isang malambing na ngiti. Naiintindihan ko ho, Manang Lena, kaya wala na ho kayong dapat ipag-alala. Praktisado na ring sagot ni Camille at mabilis na tumalikod patungong kusina. 5 araw. 5 araw na pagkatapos niyang sabihin sa akin lahat ng yun, tapos bigla na lang siyang nawalan ng pake. Ni hindi ako binibisita o kinakausap. Talaga bang gusto niya ako makasama kung ganito siya umakto ngayon? Nakakainis! Sigaw ni Camille sa likod ng isipan niya. Gusto niyang magtatatalon at magsisigaw para murahin si Rogue, pero pakiramdam niya ay wala naman siyang karapatan na gawin yun, kaya nanahimik na lang siya. Tapos ngayon, magdadala siya ng bisita? Nakakainis talaga ang lalaking yun. Ni hindi ako nginitian nung nagkita kami kaninang umaga. Tapos ngayon may gana siya makipag-usap sa iba? Sakit sa ulo. Kainis siya. Hindi ko mabasa ang gusto niya. Kung gusto niya ba talaga ako, ayaw niya sa akin. Bubulong-bulong si Camille habang nagsusuot ng apron sa katawan niya. Masama ang loob niya na nagluto ng pagkain at pagkatapos inihanda yon sa mesa. Upo kayo, ma'am. Bababa na rin si Sir Rogue mamaya pagkatapos nila mag-usap ni Sir Calix. Tugon ni Manang Lena sa babaeng pumasok sa pagkainan. Napatingin si Camille sa kanya at ganon din ang babae na kumunot ang noo. Sino siya? Hindi ko alam na may bagong maid si Rogue dito sa bahay. Bagay sa kanya, ha? Maarteng sabi ng babaeng ang pangalan ay Sasha habang tumaas baba ang tingin kay Camille. Hindi ho siya maid, ma'am. Yan po ang nag-iisang cook dito sa mansyon ng mga Romero. Alam mo naman ho siguro na maarte si Sir Rogue pagdating sa mga pagkain niya. Kaya natutuwa ho ako na nakapasa si Camille sa trabahong ito. Paliwanag ni Manang Lena, kaya tumikwas naman ang kilay ni Sasha. Sigurado ka ba dyan, Manang? Baka naman nilagyan niya ng gayuma yung pagkain ni Rogue kaya ganun na nangyari. Hindi kasi ako naniniwala na magugustuhan ni Rogue ang luto ng babaeng to. Mukhang plain. Panlalait ni Sasha habang nakangiwing tinitignan ang mga pagkaing nakahanda sa mesa. Muntik nang umismid si Camille sa narinig niya. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Paano kung sabihin ko kaya kay Rogue na i-fire ang tagaluto niya? I mean, pwede ko naman ipahiram ang chef namin, Manang. Magaling at masarap magluto yun. Kaya paniguradong magugustuhan siya ni Rogue. Arte. Putol ni Camille kay Sasha na natigilan sa sinabi niya. Anong sinabi mo? Dahan-dahang tanong ni Sasha kay Camille na nagawa pang umisi. Ang sabi ko ay ang arte mo. Hindi mo ba alam kung bakit ako ang nakuhang tagaluto dito? Dahil kahit mismo mga professional chef ay hindi gusto ni Rogue. At kung totoo mang magaling at masarap magluto ang chef mo, ano naman ngayon, hindi naman siya gusto ni Rogue. Ako ang gusto ni Rogue, naiintindihan mo ba? Isuksok mo yan sa maliit mong dede. Lait ni Camille at bumaba pa ang tingin sa walang bundok na dibdib ni Sasha. How dare you? Sigaw ni Sasha at ngumisi naman si Camille. Alam ko, how dare me? Ang ganda ko talaga, no? Pang-aasar ni Camille sa nanunuyang boses. Sigurado ka ba sa ginagawa mo, ha? Nabagok ba ang ulo mo? At naisipan mo talagang gawin ang bagay na to? Hindi makapaniwalang tanong ni Calix habang tinitignan si Rogue na inaayos ang kurbata sa harap ng salamin. Sigurado ako, masyado matigas ang isang yun. 5 araw pagkatapos nung nahimatay ako, wala ako narinig na kahit ano sa kanya.
May pusong bato yata yung isang yun. At sobrang tigas pagdating sa akin. Hindi ako nginingitian. Hindi ako kinakausap. O kahit ano man. Pero pagdating sa iba, sobrang lawak ng ngiti. Tinanggihan niya ako, okay? Pero halata naman na gusto niya ako eh. Kasi kung hindi, bakit di niya inalis ang kamay niya nung hinawakan ko yun at nilagay sa dibdib ko, hindi ba? Sunod-sunod na sabi ni Rogue. Natawa naman si Calix. Paano pala kung ayaw ka lang ma-offend? At takot din siyang mawalan ng trabaho, kaya ganun ang ginawa niya. Tanong ni Calix at umiling naman si Rogue. Diyan ka nagkakamali, Calix. Hindi takot ang isang yun na mawalan ng trabaho. Alam mo ba, nung una kami nagkita, tinawag niya ako pabalik na bobo. Tinawag niya akong bobo. At kahit alam niya ako ang amo, tinalikuran niya pa rin ako. Handa siyang isakripisyo ang trabaho, masagot lang ako pabalik. At kahit nung nahimatay ako, hindi siya nagmakaawa para hindi ko siya alisin sa trabaho. Siya pa mismo ang nagsabi na baka nga hindi nababagay sa kanyang trabahong yun. At handa raw siyang matanggal. Naririnig mo ba, Calix? Pusong bato ang babaeng yun. Angil ni Rogue, ang maamong mukha nito ay nabahira ng hindi maintindihan na ekspresyon. Ang weird nga. Siguro hindi tinatablan sa mukha mo, ano? Tanong ni Calix sa natutuwang boses at umiling-iling naman si Rogue. Ewan ko ba? Pero kapag hindi siya nagselos ngayong araw na ito kay Sasha, talagang isang bagay na lang ang pwede kong gawin para makuha siya. Nakasimangot na sabi ni Rogue. Malala ka na, Rogue. Hindi ko alam na magiging ganito kasi isang babae. At sa isang tagaluto pa. Nanunuyang sabi ni Calix, dahilan para samaan siya ng tingin ni Rogue. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, Calix. Tagaluto ko yun. Akin yun. Banta ni Rogue na ikinahalakhak lang ni Calix. Bahala ka sa buhay mo. Tara na. Bumaba na tayo. Baka nakahanda na ang pagkain sa ibaba. Tugon ni Calix at sabay silang lumabas ng kwarto. Pero sa paglabas nila, ay bumungad si Manang Lena na putlang-putla sa takot. Sir Rogue, si Sasha at Camille. Utal na sigaw ni Manang Lena na nagpapanik na boses. Bakit mo ginawa yun? Sobrang daming kalmot sa mukha ni Sasha. At kahit si Manang Lena ay sobrang naging takot dahil sa away niyong dalawa. Bakit kayo nag-away? Seryosong tanong ni Rogue kay Camille na tikom mabibig at masama ang tingin sa kanya. Camille, tanggalin mo ako sa trabaho kung yun ang gusto mo. Pero hindi ako hihingi ng tawad sa bruhang yan. Kasalanan niya kung bakit nagalit ako. Kakainis! Saad ni Camille at sinabunutan ng sarili, pero natatarantang pinigilan siya ni Rogue na gawin yon. Ano ba? Kahit sa ginagawa kong to, bawal? Dagdag niya at napabuntong hininga si Rogue. Ayaw ko makita na sinasaktan mo ang sarili mo. Para mo na rin ako sinasakal niyan, Camille. Nye, maniwala sa'yo, bobo. Walang kaabog-abog na sabi ni Camille na tila isang batang nangaaway. Pagkatapos mo akong iwasan? Nang 5 araw at di mo kausapin, sasabihin mo sa akin yan? Ang kapal din ng pagmumukha mo, ha? Magsama kayo ng Sasha na yun. Bagay kayo. Kakainis pareho. Napatayo si Camille sa kinauupuan niya pero sa gulat niya, hinila siya ni Rogue at ngayon ay sa mga hita ng binata siya nakaupo. Ano bang kinagagalit mo, ha? Pag-usapan natin to, Camille. Marahang sabi ni Rogue pero sumimangot lang si Camille. Camille, come on. Halos mamaos ang boses na bulong ni Rogue sa bandang tenga ng dalaga. Bakit ka galit? Baby, tell me. Muling bulong ni Rogue at ngayon ay nasira na ang harang ni Camille sa sarili. Masama niyang tiningnan ulit si Rogue. Gusto mo ba ang bruhildang yun? Ha? Gusto mo? Masama ang timplang tanong ni Camille at agad na umiling si Rogue. Of course not. Ikaw lang ang gusto ko. Malambing na sagot sa kanya ni Rogue. Bakit nandito yun, ha? Kung umasta parang asawa mo. Asawa mo yon, ha? Magsama kayo. Pahay ko sa inyong dalawa. Pwede naman ako umalis sa buhay mo kahit kailan ko gusto. Ano akala mo sa akin? Nakakapit sa'yo? Dahil ang sinabi mong gusto mo ako? Hindi ako ganun kababaw. Magsama kayong dalawa at wala akong pake. Naputo lang sinasabi ni Camille kasabay ng panlalaki ng kanyang mga mata.
Ang mga labi ni Rogue, na siya ngayon nakadikit sa labi ni Camille, ang dahilan kung bakit siya natahimik. Wala akong asawa, wala akong girlfriend, at mas lalong wala akong ibang babae na gusto maliban sa'yo. Magkakaroon lang ako ng girlfriend kapag hinayaan mo ako maging sa'yo. At magkakaroon lang ako ng asawa kung papayag ka magpakasal tayo. At i-advance ko lang. Pero wala din akong anak sa ibang babae maliban na lang kung may mangyari sa atin ngayong araw na to. Sunod-sunod na sabi ni Rogue na siyang ikinaawang ng bibig ni Camille. Halos mapaigtad pa si Camille nang hawakan ni Rogue ang pisngi niya para haplusin yon. May tanong ka pa ba? Nakangiting tanong ni Rogue kay Camille na natulala na ngayon. Wala. Pero may iba akong gusto. Tugon ni Camille sa mahinang boses at agad na nagliwanag ang mukha ni Rogue. Ano yun? Tanong ni Rogue at nang ilapit ni Camille ang mukha kay Rogue ay agad na ibinigay ng binata ang gustong mangyari ni Camille. Anak? May anak ka mga Romero? Sa pagkakaalam ko ay wala silang anak na lalaki, Camille. Baog ang mag-asawang Romero kaya imposibleng magkaanak sila. Sabi ni Madam Fernandez sa kabilang linya na ikinalito ni Camille. Pero Madam, may anak ho sila. Isang lalaki. Pangalan ay Rogue Romero. Ipinadala ko na ho sa inyo ang litrato kaya tignan mo kapag may oras kayo. Hindi ko rin po kasi mahahawakan ng tawag na to na matagal dahil baka malaman nila kung sino ako. Mahina ang boses na sabi ni Camille sa kabilang linya. O siya, sige, mag-ingat ka Camille. Paalala ni Madam Fernandez at napangiti naman si Camille bago ibinaba ang tawag. Mama mo? Napapitlag si Camille sa nagtanong. Paglingon niya ay bumungad si Manang Lena. Hindi ho Manang, kaibigan ko. Wala na nga po ako mga magulang dahil maaga po silang nawala. Kayo po Manang, may kasama pa po ba kayo sa buhay? O pamilya na naiwan sa probinsya? Tanong ni Camille at ngumiti naman si Manang Lena. Wala rin. Biyuda rin ako at walang asawa. Kaya naiwan na lang mag-isa. Kaya ipinagpapasalamat ko na kinuha ako ng mga Romero. Dahil sa kanila, kaya hanggang ngayon nabubuhay pa rin ako. Kaya lahat-lahat ng meron ako ibibigay ko sa kanila. Dahil sila ang nagbigay sa akin ng pangalawang buhay. Pagkatapos niyon ay may kanya-kanya na silang trabaho. Hanggang sumapit ang hapon. Habang nasa kusina, ay muling tumunog ang telepono ni Camille. At nang tingnan iyon, bumungad sa kanya ang tawag ni Madam Fernandez. Madam, Camille ang anak ko. Halos hindi makilala ni Camille ang babaeng pumutol sa pagsasalita. Po, Madam? Rogue. Rogue ang pangalan niya, hindi ba? Ang pangalan na anak ko, Camille. Ang anak ko. Panay ang hikbi ni Madam Fernandez sa kabilang linya, habang hindi maintindihan ni Camille ang nangyayari. Ano pong ibig niyo sabihin? Madam, anak niyo si Rogue? Na isa siyang Fernandez at hindi Romero? Paninigurado ni Camille. August 26. Yun ang araw na ipinanganak ko siya. Tandang-tanda ko pa ang panahong yun. Mag-asawa silang dalawa pero tanging ang lalaki lang ang nahuli namin. Akala ko patay na ang anak ko. Akala ko wala na siya, Camille. Pero ang litratong binigay mo, kamukhang-kamukha niya ang asawa ko. Sunod-sunod na paliwanag ni Madam Fernandez na siyang ikinaawang ng labi ni Camille. Kinuha siya sa amin. Hindi ako makapaniwala na gawa nila to. Iyak ni Madam Fernandez kasabay ang isang matigas na bagay na humampas sa uluhan ni Camille. Nabitawan niya ang teleponong hawak kasabay ang pagkatumba. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Camille. Pagkatapos makita ang nakangising mukha ng taong hindi niya inaasahang gagawa nun. Manang Lena. Bulong ni Camille bago siya tuluyang mawala ng malay. Manang! Sigaw ni Rogue pagkakita niya sa dugo ang si Manang Lena. Sir, si Camille, sinaksak niya ako, sir. Namumutlang sabi ni Manang Lena na noong mga oras na yon ay sinaksak ang sarili pagkatapos itago ang katawan ni Camille. Ano? Anong sinabi mo? Hindi maintindihan na tanong ni Rogue kay Manang Lena.
Narinig ko siya, sir, kanina, sir. Pinadala siya ng mga Fernandez para alamin ang sikreto ng mga Romero. Nandito siya para patumbahin ang organisasyon natin, sir. Umiiyak si Manang Lena at ngumuwi pa. Patawad, sir, hindi ko alam na mangyayari to. Dagdag pa niya bago nawalan ng malay. Mabilis na sinalo ni Rogue si Manang Lena. Ni hindi nakita ni Rogue ang malademonyong ngiti sa labi ni Manang Lena. Lingid sa kaalaman ng lahat na si Manang Lena ang totoong namumuno sa organisasyon ng Romero. Dahil siya ang totoong Romero, ang nag-iisang naiwan na Romero. Dang it, Calix! Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala ako makita sa CCTV. Nawala na lahat ng mga footages at hindi ko ma-retrieve kahit isa sa mga yon. Inis na sigaw ni Rogue habang punong-puno ng pag-aalala ang dibdib para kay Camille. Bro, nakita mo naman ang nangyari, di ba, kay Manang Lena? Traidor ang girlfriend mo. Sinaksak niya si Manang Lena. Hindi ako naniniwalang ginawa niya yun, Calix. Putol ni Rogue kay Calix sa mas galit na boses. Anong gusto mo iparating? Na nagsisinungaling si Manang Lena, ganun ba? O na may kumopya sa mukha ng girlfriend mo o sa boses ng girlfriend mo? Dude, wake up! Traidor si Camille. Kaya siya pumasok bilang kukay para patumbahin ang organisasyon ng mga Romero. Huwag kang tanga, Rogue. Alam ko mahal mo ang babae mo. Pero isipin mo ang mga Romero. Ang pamilya mo, Rogue. Sunod-sunod na sabi ni Calix. Pero umiling lang si Rogue. Siya lang makakasagot ng lahat ng to, Calix. At hanggat di ko siya nakikita, hindi ako mag-iisip ng masama na bagay na ikasisira ng relasyon namin dalawa. Mariin na sabi ni Rogue at lumabas ng kwarto niya para pumunta sa kwarto ni Camille. Ganon pa rin ang ayos nun. Walang nagbago na kahit ano. Nasaan ka na ba? Palagi mo na lang talaga ako pinag-aalala, Camille. Naihilamos ni Rogue ang muka. Nahilamos ni Rogue ang muka at wala sa sariling ginulo ang gamit ni Camille. Hanggang sa dumating siya sa mga damit nito. Nagsimula siyang galawin yon hanggang sa may matigas na bagay siyang nakuha. Isang lumang cellphone yon at tanging isang numero lang ang nakalagay. Hindi siya makapaniwala na nakaipit yun sa mga bra ni Camille. Hindi ikaw si Camille. Iyon ang bumungad sa tenga ni Rogue pagkatapos niyang tawagan ng telepono. Sinigurado ni Rogue na nakalakang pinto ng kwarto ni Camille bago niya yun ginawa. Sino ka? Bakit mo kilala ang girlfriend ko? Anong ginawa mo sa kanya? Bakit siya natawag na traidor? Ikaw ba ang nag-utos sa kanyang pasukin ng mansyon at magtrabaho bilang tagaluto ko? Sunod-sunod na tanong ni Rogue. Ako nga. Madalas akong tawagin ng lahat bilang Madam Fernandez. Tugon ni Madam Fernandez na siyang nasa kabilang linya. At wag mong ibababa ang tawag kung gusto mo pa makita si Camille ng buhay. Anong ginawa mo sa kanya? Putol ni Rogue sa galit na tono pero humalakak lang si Madam Fernandez. Mali ka ng tanong, iho. Ang tanong ay kung anong ginawa niyo sa kanya. Katawagan ko si Camille kahapon at narinig ko kung paano bumagsak ang cellphone niya. Pati na rin ang boses niya na tila nahihirapan. Seryosong sabi ni Madam Fernandez na lingid sa kaalaman kung sino ang kausap niya. Ang ibig mong sabihin ay, tama ka nang iniisip. Nahuli siya, traidor siya, at ipinadala ko siya dyan, kaya nahuli siya. May narinig akong pangalan na binanggit niya, bago tuluyang mawalan ng koneksyon. Pamilyar ang pangalan na yon dahil hindi ko makakalimutan ang ginawa ng babaeng yun sa akin. Kinuha niya sa akin ang anak ko. Siya si Lena Romero. Sunod-sunod na sabi ni Madam Fernandez at tuluyan ang nabitawan ni Rogue ang teleponong hawak. Naalimpungatan si Camille nang buhusan siya ng tubig sa muka. Sa pagmulat niya ay bumungad sa kanya ang muka ni Manang Lena. Ikaw! Naubos si Camille at sinamaan ng tingin si Manang Lena nang umisi sa kanya. Ipinadala ka ba ni Rhea sa akin? Hindi ako makapaniwala. Nagagawa siya ng ganitong hakbang laban sa akin. Buti na lang pala talaga at lagi akong handa. Puno ng kumpiyansang sabi ni Manang Lena o mas kilala bilang Lena Romero. Sino ka? Hindi ka basta-bastang tagabantay lang ng mga Romero.
Sigaw ni Camille habang nagpupumiglas na makawala sa napakahigpit na tali sa kanya. Tama ka, dahil ako mismo ang nag-iisang Romero sa pamilyang yon. Camille, ako si Lena Romero. Mahinang sabi ni Lena na siyang ikinalaki ng mga mata ni Camille. Noong una, ay maliit lang ako na tao. Gusto ko lang malamangan si Rhea. Kaya ang ginawa ko, kinaibigan ko siya. Ang bala ko sana ipatayin siya. Pero nabuntis siya, kaya kinuha ko ang anak niya. At tama ka, si Rogue yun. Pero ang kapalit ng tagumpay kong yun ay ang asawa ko. Namatay siya habang tumatakas ako. Lumungkot ang mukha ni Lena at hinaplos sa mukha ni Camille. Pero kalaunan ay malakas iyong sinampal na siyang ikinatagilid na mukha ni Camille. Dahil ayaw ko malaman niyang buhay ang anak niya. At ako ay gumawa ng isang Romero. Akala niya siguro ay kapatid ko ang mga yon. Alam niyang Romero ako pero hindi niya ako nakita. Nakabilang sa mga Romero na palagi nakikita ng lahat. Kaya kanya pinadala. Dahil gusto niyang malaman kung may isa pang Romero na nagtatago. Pero imbis na si Lena Romero ang makuha, ay ang anak niyang pinunteriya mo, Camille. Landi mo rin, no? Natatawang tanong ni Lena kay Camille na hindi makapaniwala sa narinig niya. Pero wag ka mag-alala, hindi ka na ulit makikita ni Rogue. Sinabi ko sa kanya na tumakas ka. Kita mo ang saksak na to? Itinuro ni Lena ang saksak sa gilid ng braso. Sinaksak ko ang sarili ko para tabunan lahat ng nangyari. Ngayon, pwede na kitang patayin ng walang sagabal. Nanunuyang sabi ni Lena. Tang! Pinigilan ni Rogue na ituloy ang mura niya na gustong isigaw habang nasa harap niya ang peking Romero at nakatali. What a plot twist! Hindi mo magulang ang mga to. At ang totoong Romero na namumuno sa organisasyon ay palaging nagbabantay sa'yo. Si Manang Lena? Kahit ang boses ni Calix habang nagtatanong ay hindi makapaniwala. Aalis tayo, Calix. Kailangan ko iligtas ang girlfriend ko. Dude, papatayin mo ang nag-alaga sa'yo? Putol ni Calix kay Rogue na sa sobrang galit ay nawala ang maamo nitong muka. Kinuha niya ako sa totoo kong magulang, Calix. Kinuha ko ng Lena Romero na yun at ginawa kong alagad niya. Sa loob ng 28 taon, Calix. 28. Tapos gusto mong pigilan ko ang sarili kong saktan siya? Ngayon si Camille ay paniguradong pinahihirapan niya? Anong gusto mong gawin ko, ha? Magpasalamat sa lahat na nangyari? Any minute by now, ay maaaring mawala ng buhay si Camille habang heto ako at nagdadalawang isip na pumatay dahil ang inalagaan ako ng Lena Romero na yon. Fine. Titignan ko ang hospital kung naroon pa si Manang Lena pero kung wala siya, alam ko na kung nasan siya at paniguradong nandun siya. Putol ni Rogue sa sasabihin ni Calix na napasunod na lang din sa kanya. Ang kapal din naman ng mukha mong takutin ako. Sa tingin mo ba, matatakot ako sa'yo? Dahil lang ikaw ang totoong Romero? Ano naman ngayon? Isa rin ako mafia, ginang. Kaya hindi ako matatakot mamatay. Umirap si Camille habang sinasabi yon. Sigurado ka ba? Paano naman ang mga mahal mo sa buhay, Ano kaya iisipin ni Rogue na ang babaeng gusto niya ay traidor pala at naroon para patayin siya? Wala ako sa ospital ngayon, pero pwede kong gawan yun ng paraan. Sabihin nating, kinuha mo ako ron at dinala rito. Tapos naglaban tayo. Susugatan ko ang sarili ko at pagkatapos ay masasaksak kita pabalik. Ang walang kalaban-laman na matanda ay sinakta ng isang dalaga pero mabait ang tadhana dahil ligtas pa rin ako. Ang ganda na naisip ko, di ba? Tanong ni Lena Romero na parang baliw na. Ang taas din ang tingin mo sa sarili mo, no? Alam ko hindi ako makakatakas pero at least mamamatay akong payapa. Mas gusto ko magalit si Rogue sa akin at ipagdasal na mamatay ako kesa malaman niya ang walang katotohanan ng lahat at masaktan siya habang nakikita ang walang buhay kong katawan. Naiintindihan mo ba? Kahit anong gawin mo ay panalo pa rin ako kaya sige lang. Gawin mo lahat ng gusto mo. Patayin mo ako kung yun ang gusto mo. Pero nasa akin pa rin ang huling halakhak. Magkita-kita na lang tayo sa impyerno.
Dahil paniguradong hindi matatahimik ang kaluluwa ni Madam Fernandez hanggat hindi niya nakukuha ang buhay mo. Talagang walang ipinapakitang takot si Camille kay Lena Romero na siyang ikinagalit nito. Sa galit ni Lena ay kumuha siya ng mahabang latigo at inihampas yon sa nakangiting si Camille. Pero sa ikalawang hampas ay ang paghawak ng isang lalaki sa pulsuhan ni Lena. Hindi ko alam na isang demonyo palang nakatago sa malaanghel mong muka. Madilim ang muka na tugon ni Rogue. Rogue! Bulong ni Camille habang tinitignan si Rogue na walang bahid ng kabaitan ng muka. Dumating ka! Dumating ka! Pumuno sa buong silid ang nakakatakot na halakhak ni Lena Romero. Ang akala ko ay hindi mo malalaman ng lahat pero dumating ka sa lugar na to. Dagdag ni Lena habang pilit na nagpupumiglas sa hawak sa kanya ni Rogue. Pero sa sobrang higpit ng kapit ni Rogue ay wala siyang magawa. Madalas mo ikwento sa akin na may ginawa kang lugar para sa asawa mo. Hindi mo nakita ang katawan niya pagkatapos niya mamatay. Kaya gumawa ka ng libingan para sa kanya. Kapag malungkot ka o gusto mo siyang alalahanin, dito ka pumupunta. Pero sa sobrang tago ng lugar na to, ay pwede mo ring dalhin dito ang mga taong gusto mong patayin. Tama ako, di ba? Nakangising tanong ni Rogue kay Lena na napuno ng galit ang muka. Kinamumuhian kita. Kamukhang kamukha mo ang tatay mo. Paniguradong natutuwa mga Fernandez na yon dahil nalaman nilang buhay ka. Ano sabi mo? Putol ni Rogue sa sinabi ni Lena. Ngumisi naman ang matandang ginang. Ang pamilya mo. Sila ang kalaban natin sa negosyo, Rogue. Ang mga Fernandez. Naalala mo pa ba? May pinatay kang Fernandez nung 20 ka pa lang. Si Gerald Fernandez. Nakakatawa dahil ikaw din pala ang papatay sa sarili mong ama. Humalakak ng malakas si Lena sa sinabi niya. Lumabas lahat ng ugat sa leeg ni Rogue dahil sa galit na nararamdaman niya. At nang walang sinasabi, ay hinablot niya ang kutsilyong nasa mesa na nasa malapit nila at walang salitang sinaksak sa puso yun ni Lena na agad bumulwak ang dugo. At ako naman ngayon ang papatay sa iyo, Lena Romero. Walang emosyong ibinalibag ni Rogue ang katawan ni Lena na agad lumupaypay sa isang gilid. Rogue! Tawag ni Camille sa nobyo na agad napalingon sa kanya. Mabilis na wala ang dilim sa mukha ni Rogue at dinaluhan agad si Camille pagkatapos niyang tanggalin ang lahat ng tali sa katawan nito. Sinapu niya agad ang mukha ni Camille. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? May ginawa ba siya sa'yo maliban sa paghampas ng latigo? Sinaksa ka ba niya? Naputol ang ibang sinabi ni Rogue pagkatapos sakupin ni Camille ang labi niya. Ayos lang ako. Ikaw, kamusta ka? Natakot ba kita? Natakot ka bang mawala ako? Malambing na tanong ni Camille na nangingilid agad ang luha sa mga mata. Umigting ang panga ni Rogue at mahigpit na niyakap ang nobya. Hanggang sa narinig niyang umiyak ito. Natakot ako, Rogue. Sa totoo lang natakot ako. Na baka hindi na kita makita. Na baka yun na yung huli. Na hindi ko pa nasabi na mahal kita eh. Na mahal kita. Hikbi ni Camille at kumapit ng mahigpit kay Rogue na ganun din ang ginawa sa kanya. Mahal na mahal din kita, Camille. Mahal na mahal kita kaya parang awa mo na. Wag ka nang gagawa ng bagay na ikapapahamak mo dahil mamamatay ako. Mamamatay ako kasama mo, mahal ko. Bulong ni Rogue at pinatakan siya ng halik sa ibabaw ng kanyang ulo. Tada! Sabi ko naman sa'yo, nasanayin nyo na ang sarili nyo na tawagin ako Madam Villa, hindi ba? Pero, oh well, hindi ko akalaing magiging Fernandez ako. Ngiting-ngiting sabi ni Camille sa kaibigan niyang si Jel, nasapo ang bibig pagkatapos ng lahat ng kwento niya. Dapat pala ay Madam Fernandez ang isinanay ko. Bulong ni Jel na nakapagpahalakha kay Camille. Dapat yun nga. Kalain mo yun? Gusto ko lang palitan si Madam Fernandez pero literal na papalitan ko pala siya bilang Madam Fernandez. Ang galing, no? Saad ni Camille nasapo ang muka at tila kumikinang ang mga mata sa lahat ng naisip niya. Hindi ka lang basta ambisyosa, Camille. Isang professional ambisyosa ka na ngayon. Proud ako sa'yo
Ang laki na narating mo taas mo. Pangaasar at tila naiiyak na sabi ni Jel at akmang yayakapin pa si Camille nang tinulak nito ang noo ni Jel para malayo ito sa kanya. Huwag ka nga yumakap sa akin. Ang pwede lang yumakap sa akin ay si Rogue dahil napapagaling niya ang mga sugat ko sa katawan. Ngiti-ngiti na sabi ni Camille, dahilan para hindi mapansin ang mag-inang Fernandez na pumasok sa kwarto niya. Ano akala mo sa anak ko Gamot mo? Seryosong tanong ni Madam Fernandez o Rhea na ikinangisi ni Camille nang harapin ito. Mas malala pa sa gamot ang anak mo, Madam. Gusto mo ba ikwento ko rin kung paano ako minsan pinagod ng anak niyo sa sarap? Nang aasar na tanong ni Camille kay Rhea, na umawang ang labi sa gulat. Baby, kumalma ka. Marahang sabi ni Rogue kay Camille. Agad namang umuso si Camille at nagpalambing kay Rogue na lumapit sa dalaga. Kung alam ko lang na literal mo akong papalitan sa trono ko, kapag ipinadala kita, ay sana hindi ko na tinuloy. Hindi ko naman alam na ganitong klase ang pagtaas ng ranggo na pinapangarap mo. Seryosong biro ni Madam Fernandez na ikinatawa ni Camille. Pero aminin mo, Madam, proud ka sa akin. Ano? Akala niyo mamamatay na ako doon, Pasalamat ho talaga kayo at pogi itong anak niyo kaya hindi ko pwedeng iwan. Sino nagsabi ba kay Lena na handa siyang mawala? Sa pagkakaakala ko ay Camille ang pangalan ng babaeng yon. Putol ni Rogue kay Camille na tigilan. Baby, hindi ko yung sinasadyo, okay? Gusto ko lang naman asarin ng konti si Lena kasi ang pangit ng mukha niya kung magalit. At least man lang kung mawala ako ay mas maganda ako sa kanya, di ba? Nagpapakyut na tanong ni Camille kay Rogue na mariin siyang tinitigan. Bawal mo sabihin ng mga katagang yun simula ngayon. Mahal kita, pero kapag narinig ko yun, talagang itatali kita sa tabi ko. Tapos wala ka nang kawala sa akin kahit kailan. Banta ni Rogue pero imbis na matakot ay tila nagustuhan yun ni Camille. Di itali mo ako sa'yo, baby. Sagot ni Camille sa maharot na boses. Sabay na nabulunan si Jel at Madam Fernandez sa narinig nilang dalawa. Kaya sabay ring lumabas ng kwarto ang dalawa. Pagkatapos, dahil hindi nakayanan ang kalandian ng dalawang magkarelasyon. 3 taon ang nakalipas. Say hi to Lola, little Miggy. Aliw na sabi ni Camille habang hawak-hawak ang 2 taong gulang niyang anak na lalaki. Lola! Sagot naman ni Miggy na ikinatawa ni Rhea na ngayon ay nakaupo na lang sa wheelchair at nagpapahinga. Ang tagal niyong mag-asawa. Saan naman kayo galing Death anniversary ng asawa ko tapos naglalampungan pa rin kayo? Asik ni Rhea na ikinatawa ni Camille. Alam mo naman maharot kami ng anak mo, ma. Nagquickie lang kami bago pumunta. Napaigtad si Camille nang may humawak sa tagiliran niya para pigilan siya sa pagsasalita. Ewan ko sa inyong dalawa. Akin na ang apo ko at baka ano pang marinig niya sa mga bibig niyo. Para kayo mga bagong kasal pa rin. Umiiling-iling si Rhea Fernandez pero may ngiti sa labi nito. Nakangiti rin namang ibinigay ni Camille ang anak sa manugang bago hinarap ang asawa na nakataas ang kilay sa kanya. Ano? Nguso ni Camille pero pinatakan lang siya ng halik ni Rogue sa labi. Ano nga? Natatawa na ngayong tanong ni Camille at siya naman ang tumingkayad para abutin ang labi ni Rogue. May hindi ka sinasabi sa akin. Tugon ni Rogue at agad na pangiti si Camille sa narinig niya. Alam na alam mo talaga kapag may tinatago ako sa'yo, no? Tanong ni Camille at nang hindi nawala ang seryosong ekspresyon ni Rogue, ay hinawakan niya ang kamay nito at dinala sa tiyan niya. Magiging tatay ka na ulit. Congratulations, Rogue. Bulong ni Camille na siyang ikinaawang ng bibig ni Rogue. Totoo? Yes. I'm 11 weeks pregnant, Rogue, with our child. Dang it. I'm a dad again. Tatay na naman ako. I will be a dad again. Muling niyakap ni Rogue si Camille at binigyan ng halik sa labi. Mahal kita, Camille. Mahal na mahal kita. Buong pusong sabi ni Rogue na siyang ikinangiti ni Camille. At mahal na mahal din kita, Rogue. Sobra-sobra. Sagot pabalik ni Camille na punong-puno ng kasiyahan
ang kanyang puso. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang When the Mafia Boss Falls in Love. Written by Leslie.